at ang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang kontrobersyang bumabalot sa National Artist Award. Nung ko pa sinasabi, sinasama na ako, sinasama pa si Nora. Pero even that time, nung ginagawa nilang controversial yung pagiging national artist, sinabi ko na noon, 200% Tito Dolphs na. Si Tito Dolphy na dapat ang nabigyan ng araw pa. At ang papataas na bilang ng mga aksidente sa kalsada. Mostly, yung accidents can be attributed to human error. Hindi siya naka-concentrate sa manibela niya kasi may hawak siyang cellphone. Pasingit-singit siya nagte-text. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga issue ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Sa mahigit 6 na dekada niya sa showbiz, kaliwat ka ng parangal ang natamo ng hari ng komedya na si Dolphy. Sa kanyang pagpanaw, mas lalong umalingaw-ngaw ang panawagang ibigay sa kanya ang National Artist Award, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa isang alagad ng sining. Sino nga ba ang may tunay na kapangyarihang maggawad ng parangal na ito? Noong Linggo, July 16, inihatid sa kanyang huling hantungan si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas nakilala natin bilang si Dolphy. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa amin at sa lahat ng mga Pilipino. Nagbigay pugay ang sambayanang Pilipino sa nag-iisa at karapat-dapat lang daw bansagang hari ng komedya. Dekada 40 nang nagsimula ang karera ni Dolphy sa mga stage show. Tap dance ang forte ni Dolphy noon. Pero malaki raw ang nagbago sa kanyang buhay nang mapasok niya ang mundo ng pinilakang tabing noong 1953. Ilan sa mga pumatok niyang pelikula ay ang mga pagganap niya ng mga gay roles sa mga pelikulang Jack and Jill, Pacifica Falayfay, Darna Kuno, Ang Tatay Kong Nanay at Markova, Comfort Gay. Po kang magandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Sa telebisyon naman, ilan sa mga tumatak sa publiko ang pagganap niya bilang si John Puruntong at Kevin Cosme. Si Dolphy kasi, yung mga pelikula niya, yung TV shows niya, yung karakter niya, talagang nakaka-relate ang mga tao. Parang nakikita nila ang sarili nila kasi pinapakita ng karakter niya kung ano sila. Yun ang gusto ng mga tao. Nakikita nila at si Dolphy, yung mga karakter niya, hindi arogante, hindi salbahe, na he's everyman. Dahil sa naibahagi niyang talento sa mundo ng pelikula at telebisyon, tumanggap si Dolphy ng ilang prestigyosong parangal. Ang Lifetime Achievement Awards mula sa Gawad Urian, FAMAS at Gawad Lino Broca. Ginawaran din si Dolphy bilang isa sa 100 influential Filipino artists of the century. I will break your knees and build my memorial park. Ginawaran din si Dolphy noong taong 2010 ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart na personal niyang tinanggap sa Malacanang. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa isang pribadong individual. Maraming salamat. Higit sa lahat sa Presidente po, sapagkat ngayon lang ako nakatanggap na ganitong award. Pero sa kabila ng mga natamong pagkilala, isang parangal na hindi pa naigagawad kay Dolphy, ang National Artist Award o ang pinakamataas na pagkilala para sa isang alagad ng sining. Nung ko pa sinasabi, sinasama na ako, sinasama pa si Nora. Pero even that time, nung ginagawa nilang controversial yung pagiging national artist, sinabi ko na noon, 200% Tito Dolphs na. Si Tito Dolphy na dapat ang nabigyan ng araw pa. One of the pillars pag pinag-usapan ng industriya ng pelikulang Pilipino, na pag wala yung pillar na yon, hindi kompleto. From entablado,
to radio, then pelikula, then television. And not only being an actor o comedian, yung naging producer siya. Hindi ito ang unang pagkakataong nabuhay ang issue tungkol sa pagbibigay kay Dolphy ng National Artist Award. Katunayan, taong 2009 nang mapabilang siya sa listahan ng mga nominado para sa nasabing parangal, nakasaad sa Section 5 ng Executive Order No. 236 na ang Cultural Center of the Philippines o CCP at ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang magbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung sino ang dapat gawaran ng National Artist Award. Isang manunulat at Palangka Hall of Famer na si Isagani Cruz sa mga miyembro ng panel na namili ng mga nominado noong 2009. Kasi anim yan eh. Anim na level. Una, may magno-nominate. Na kahit sino magno-nominate. Then, ibibigay ngayon yun sa second step, which is a Council of Peers. Ang ibig sabihin ng Council of Peers, kung halimbawa ang ninominate ay nobelista, maghahanap ng mga tao na nasa field ng novel writing or literature in general. So, tapos, pupunta ngayon yun sa joint boards ng CCP at saka NCCA. Magmi-meeting yung dalawang boards, then dadaan niya sa tinatawag na Honors Committee ng Malacanang. Pagdating dito, pupunta pa sa presidente. So actually, 6. Parang 6 step. Pero ayon sa dating Executive Director ng NCCA na si Cecil Guidote Alvarez, bagamat napabilang si Dolphy sa unang listahan, nalaglag daw ang pangalan niya sa ikalawang bahagi ng botohan. Nung sa second evaluation na conjoined ang mga experts, katulad ng sinabi ko, merong ang nagsalita na matinding pag-ayaw na mapatawan ng national artist dahil ang sabi nga, hindi tamang mga imahen ang nailalabas ni Dolphy sa kanyang paglalarawan, lalo na ng gay roles at saka yung parang ang poverty ay hindi sineseryoso, pinagtatawanan lang. So parang gano'n ang essence ng objection. Ang tinutukoy niyang tumuto sa nominasyon kay Dolphy ay ang nooy presidente ng Cultural Center of the Philippines o CCP na si Nicanor Chongson. Tumangging magpaunlak ng panayam si Chongson pero base sa kanyang pahayag sa isang pahayagan, sinabi niyang wala siyang sapat na kapangyarihan para magtanggal ng isang nominado. Iginiit niyang 20 mga eksperto ang naging bahagi ng delegasyon na dumaan pa sa 3 yugto ng pagpili. Ayon naman kay Isagani Cruz, hindi pumasa si Dolphy sa ikalawang yugto ng botohan dahil karaniwang mga direktor lang ang kinikilala sa kategoryang film. Kasi ang problema kasi, theoretically film is a director's medium. Ang talagang artist dyan yung director, siya naguhulma, siya nagsasabi sa actor, gawin mo to, tumayo ka dyan, umiyak ka, etc. Yan ang problema, kaya si Dolphy hindi makalusot-lusot. Hindi dahil si Dolphy hindi deserving, kung hindi maari dun sa sa sistema. Sa huli, nagbigay ang CCP at NCCA ng 4 na nominado kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na binubuo ni Manuel Urbano o mas kilala bilang si Manuel Conde para sa Film and Broadcast, Lazaro Francisco para sa Panitikan, Federico Aguilar Alcuz para sa Visual Arts, Painting, Sculpture and Mixed Media at si Dr. Ramon Santos para sa Musika. Sa listahan ito, tinanggal ni Pangulong Arroyo si Dr. Ramon Santos. Pero idinagdag niya ang 4 na nominado na kinabibilangan ni Francisco Mañosa para sa Architecture, Jose Pitoy Moreno para sa Fashion Design, comic illustrator at director na si Carlo J. Caparas para sa Film and Visual Arts at si Cecil Guidote Alvarez para sa Theater. Kuha ko rin ang award na ito na matagal ko nang pinagplanuhan. Naging kontrobersyal ang pagkakasali sa pangalan ni Alvarez dahil executive director siya noon ng NCCA. Yung sinasabi ng kinausap ko ang Pangulo para bigyan ako, yun ay talagang kasinungalingan at saka intriga na yun. Sa katunayan, the Supreme Court was asking me to defend myself, no? All of the other artists. Sumulat ako sa Supreme Court at sinabi ko, pagpasensyonahan niyo na lang, hindi ho ako gumagawa ng depensa. Dahil hindi naman ho ako ang
namilit na pumasok dyan. Maging ang pagkakasama sa pangalan ni Direk Carlo J. Caparas bilang nominado, hindi rin nakaligtas sa mga kritiko. Itong mga namimintas sa akin, nakabuhay ba sila ng industriya, ng comics, ng pelikula, ng telebisyon? Kung hindi pa, palagay ko wala silang karapatan, pintasan lalo na ang isang katulad ko. Ang ordeng iginawa dapat sa mga dakila ay order na lamang ngayon mula sa Pangulong Daya. Hanggang sa kasalukuyan, naka-temporary restraining order pa rin ang paggawad ng national artist sa kanila. Ayon kay Isagani Cruz, ang dagdag bawas na sistema ay nangyayari mula pa lang sa pagpili ng nominado hanggang sa paghirang ng mga national artist. So, maaari nga po naman na magkaroon, sabihin na natin ng parang dagdag bawas sa listahan ng kung sino. Oo naman, all the way. All the way. Kung halimbawa yung may nag-nominate, halimbawa sa original, ninominate ako, hindi ka ninominate, pwede kang idagdag ng CCP dun sa listahan. Dito sa part na to. Dito din sa second part. All the way, pwede dagdag bawas kuno. Although it's a bad term eh. Pwede magdagdag o magbawas kahit na alin dito sa mga bodies na to. Hanggang sa presidente. Hanggang sa presidente. Nakasaad mismo sa Executive Order No. 435 na nilagdaan sa panahon ni dating Pangulong Arroyo noong 2005 na may kapangyarihan ng Pangulo na maghirang ng isang national artist kahit pa walang rekomendasyon mula sa CCP at NCCA. Yung presidente has the option of saying yes or no to anybody of all of this. Kasi lahat to recommendatory. Hindi naman siya decision makers. Hindi naman decision making kahit na ano dito. Recommendatory lahat siya. So the president can add or whatever to the list. Ayon kay Senator Edgardo Angara na isa sa mga may akda ng Republic Act 7356 na nagtatag ng NCCA noong 1992, panahon na para repasuhin at baguhin ang sistema ng pagpili ng pambansang alagad ng sining. Naging parang political nung tinanggal ni Pangulong Gloria Macapagal yung exclusive prerogative na yun at sinabi niya ang Pangulo ng Pilipinas ay pwedeng pumili sa labas ng mga listahan na bigay sa kanya kung sino ang maging national artist. Yun, naging political sapagkat ang Pangulo ay number one political official yan eh. Kailangan siguro ibalik natin yung proseso na ang i-appoint ay kung ano ang napili ng kapwa artista. Ang kontrobersya raw noong 2009 ang iniiwasang mangyari ng kasalukuyang administrasyon. Dahilan kung bakit hindi iprinoklamang national artist si Dolphy sa kabila ng pangangalampag ng mga grupong nagsusulong nito. That has happened before, and yun yung gustong iwasan ni Pangulong Aquino. Well, the President did say na sang-ayon siya dun sa mga proposal to give him the National Artist Award, except that there is a process that we have to follow. Kailangan kasi yung NCCA at yung CCP, they jointly administer the award. So they will have to undergo a screening and a vetting process by the two bodies that I mentioned, and then they will give a short list to the President. So effectively, ang sinasabi ng Pangulo kasi, ministerial na lang yan. Pagdating sa akin, yun na yun, pipirmahan ko, and that's it. Every 3 years, so we're supposed to give an award. Again, this year. Medyo natagalan lang siya this year kasi nga meron tayong naging kaso in the past. No? So, yan na po yung tini-RO. So, yung sa kaso naman ni Dolphy, actually, I think nakasama siya for next year. Kasi ongoing ngayon ang screening for the awardees next year. Ang National Artist Award ay isang pagkilala sa angking husay at galing ng mga Pilipino. Pero kung ito mismo ay mababahira ng kontrobersya, panahon na para magpatupad ng reforma upang masigurong patas ang proseso at karapat-dapat ang lahat ng gagawaran nito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mostly, yung accidents can be attributed to human error. Hindi siya naka-concentrate sa manibela niya kasi may hawak siyang cellphone.
Pasingit-singit siya nagte-text.